Ang kwentong ito ay totoong nangyari kay Sander. Pinalitan ko lang ang pangalan ng mga tauhan upang mapangalagaan ang kanilang pribadong buhay. Ngunit ito ay hango sa mga totoong pangyayari. Maglalakas loob ka pa bang humiga sa duyan habang natutulog ka ay may nilalang na nakatitig at gustong maglaglag sa iyo. It happened somewhere in Rizal. Niyaya si Sander ng kaibigan niyang si Melvin upang sorpresahin ang kasintahan nitong nagdadaos ng ika-21 kaarawan. 3 taon na silang magkaibigan mula nung lumipat siya sa paaralang pinapasukan din ni Melvin. Pinanganak siya at lumaki dito sa lungsod ng Marikina. Samahan niyo naman ako. First time ko kasing babysita sa bahay ni Maya. Natatakot ako sa tatay niya. Baka habulin ako ng ita kapag nakita ko nun. Text ni Melvin sa mga kaibigan. Sige, basta balibre mo ang pamasahe eh. Sagot ni Sander sa text ni Melvin. Okay, huwag ka lang maingay kina Mark at Raven na ililibre kita. Baka magpalibre din ang ngayon kapag nalaman nila. Reply ni Melvin. San ba magkikita? Saka anong oras? Baka na may 1 oras na naman kayong late sa usapan yan. Text ni Sander sa kaibigan. Sa bahay na lang tayo magkita sa fountain. 12:00 sharp. Dapat nandun ang lahat. Bawal pa importante kung ayaw maiwan. Sagot ni Melvin. Sige kakain at maliligo lang ako. Text na lang kita kapag nakasakay na ako ng jeep. Ayon sa huling sagot niya sa kaibigan bago binaba ang hawak na lumang cellphone. Naligo at agad nagbihis si Sander. Nagmamadali siyang nagtungo sa lugar na kanilang napag-usapan upang hindi sila gabihin sa daan. 4 silang magkakaibigan na pumunta kay Maya. Medyo matagal ang biyahe kaya't hapon na nang dumating ang mga ito sa bahay ng kasintahan ni Melvin. Magandang hapon po. Bati ni Melvin sa tatay ni Maya nagbabasa ng dyaryo sa kanilang sala. O magandang hapon, Sin. Sila na ba yun, anak? Baling ng tatay ni Maya sa kanya. Opo pa. Si Melvin, boyfriend ko. Sina Sander, Mark at Raven naman po mga klase niya. Tugon niya sa ama. Magandang hapon po. Sabay-sabay na bati ng tatlo. Aba ang gagwapo ah. Maupo kayo. Hiinin mo sila ng pagkain, anak. Mukhang pagod sila sa biyahe. Utos ng tatay ni Maya. Sige po, sandali lang ah. Upo muna kayo. Sagot ng dalaga sabay punta ng kusina upang kumuha ng makakain. Mabait naman pala yung tatay ni Maya eh. Tinawag pa tayo mga pogi. Tatawa-tawang bulong ni Sander. Oo nga eh. Dapat hindi ko na pala kayo sinama. Biro ni Melvin sa mga kaibig. Yabang nito. Sige, uuwi na kami. Kunwaring pagmamaktol ni Mark. Biro lang. Tugon ni Melvin sa kaibigan sabay tawa ng malakas. Pagkatapos kumain ay pinasyal sila ni Maya sa kanilang lugar dahil maganda ang mga tanawin dito. Umakyat sila sa bundok at pumunta sa palayan. Nakipaglaro din sila sa mga kambing at mga kabayong nakita nila sa daan. Bago magdilim ay bumalik na ang grupo sa bahay ni Maya upang maghapunan at baka raw makagambala pa sila ng mga hindi nakikitang nilalang. Pagkatapos kumain ay may pang bisitang dumating si Maya at nagkayayaan silang uminom ng alak. Karamihan sa kanila ay dating mga kaklase ni Maya. Pumesto sila sa isang kubo na malapit sa ilog na halos katabi lang ng bahay ni Maya. Madilim at maraming puno sa kanilang lugar. Walang mga posting nagbibigay ng ilaw roon. Tanging ang liwanag lang ng buwan at ang ilaw sa kubo ang nagbibigay ng liwanag sa buong kapaligiran. Hindi sanay uminom si Sander kaya't nagsabi siyang huwag na siyang bigyan ng tagay. Ngunit naging mapilit ang kanyang mga kaibigan at nakantsawan pa ng ibang mga bisita ni Maya. Kaya kahit labag man sa kanyang kalooban ay pinagbigyan niya ang mga ito. Dahil nga hindi sanay uminom ay madali siyang tinamaan ng iniinom na alak. Ano kaya mo pa? Tanong sa kanya ni Melvin. Nasusukan ako. Gusto ko nang matulog. Uuwi na tayo. Pipikit-pikit na sagot ni Sander kaya't nagiya na siyang umuwi. Narinig naman ni Maya ang pinag-uusapan ng magkaibigan kaya't sumabat na ito. Bukas na kayo umuwi. Ipapahatid ko kayo sa kainta para doon na kayo sumakay pa uwi. May duyan dyan. Gusto mo bang magpahinga muna doon? Tanong ni Mark. Nakasintahan ni Mark. Dala ng hilo at antok ay pumayag si Sander na matulog muna sa duyan habang nagiinom ang mga kaibigan niya. Kahit medyo malayo ang duyan sa kubo at mag-isa lang siya ay hindi natakot si Sander. Hindi naman kasi likas na matatakotin ng binata. Pagdating ni Heron ay nakita ni Sander na may poso pala sa tabi ng duyan. Kumuha sila ng tubig sa poso at naghilamos upang mawala ang nararamdamang pagkahilo. Habang nasa duyan ay nakatanaw si Sander sa kubo at pinagmamasdan ng nagkakasiyahang mga kaibigan at mga bisita ni Maya. Naramdaman niya na medyo lumalakas ang hangin sa paligid. Noong una hindi nakaramdam ng takot si Sander dahil normal naman na humangin ng malakas at malamig dahil maraming puno sa lugar. Ngunit ang nagpatayo sa kanyang balahibo ay nang maramdaman na sa batok lang niya, humahampas ang malamig na simoy ng hangin. Tila ba may kung sinong umiihip dito mula sa kanyang likuran. Naramdaman din ni Sander na parang may nakamasid at nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi na niya sinubukang igala pa ang kanyang mga mata
dahil natatakot na siya sa kung ano ang pwede niyang makita. Kahit na nakakaramdam ng kilabot ay hindi nagpadaig si Sander dito. Iniisip niya na yun ay dalaman ng kanyang malawak na imahinasyon. Nahihilo siya at kailangan niyang magpahinga. Nakatulog si Sander habang nasa duyan. Sa gitna ng pagkakahimbing ay ginising siya ni Maya upang bigyan ng unan. O Sander, ito ang unan. Gamitin para maging komportable ka sa pagtulog mo dyan. Sabi ni Maya sa batay-bot ng isang puti at malambot na unan. Salamat, anong oras na? Pupungas-pungas na yung tanong. 2:00 pa lang. Mamayang mga 5:00 ay ipapahatid ko na kayo. Mahaba pa ang oras mo para makapagpahinga. Saan ni Maya? Mas naging mahimbing naman ang tulog ni Sander dahil sa ibinigay ni Maya yung unan. Nanaginip si Sander na may isang lalaki na gustong maglaglag sa kanya sa duyan. Nakatitig sa kanya ang hindi kilalang nilalang. Nanlilisik ang mga mata nito at itinutulok siya ng malakas. Palakas ito ng palakas. Sa sobrang lakas ay tila gusto niyang ilaglag nito pero hindi niya makilala kung sino ito. Nakakapit lang siya sa duyan upang hindi ito malaglag. Ilang minuto lang ay lumipas ay naging muli si Sander sa tapik ni Maya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kasama na niya sina Melvin at Raven. Pawis na gumising si Sander kahit na malamig ang simoy ng hangin. Pinagpapawisan siya dahil sa nakakatakot niyang panaginip. Ngunit ang pinagtataka niya ay kung bakit siya biglang ginising ng mga kaibigan. Sander, lipat ka na lang. Doon ka na lang sa kubo magpahinga. Bungad ni Melvin sa kanya. Inaantok pa siya kahit hindi muna sumagot si Sander. Tinignan lang niya ang mga kaibigan. Lalong nagtaka si Sander kung bakit siya pinapalipat ng mga ito. Humikab pa siya bago tuloy ang nagtanong. Bakit? Tanong ni Sander. Wala siyang ideya sa naiisip ng mga kaibigan. Basta doon ka na lang. Pamimilit pa ni Melvin. Hindi ito makapalit at parang gusto nang umalis sa pwestong iyon. Anong trip to? Tanong muli ni Sander sabay suntok sa braso ng kaibigan. Mahilig kasi sa ganong klaseng biro. Ang magkakabarkada. Bukas na lang namin ikukwento sa'yo. Tara na pre. Nagmamadaling pagaya sa kanya ni Raven. Hindi na pumalagpas si Sander dahil mukha namang seryoso ang kanyang mga kaibigan. Pero pagkabalik nila sa kubo, ay muli na naman itong kanulit ang kanyang mga kaibigan. Ano Raven, ikukwento ko na ba? Paghingi ng permiso ni Melvin sa kaibigan. Napag-usapan kasi nilang huwag mo na itong sabihin kay Sander, lalo na sa lugar na yun. Ikaw ang bahala. Baka hindi yan makatulog pag sinabi mo yung nangyari. Seryosong sagot ni Raven. Ano ba kasi yun? Pamimilit ni Sander. Gulong-gulong na siya sinasabi ng mga kaibigan. Nakaramdam ng kaunting takot si Sander dahil sa sinabi ni Raven. May nakita kasi yung kaibigan ni Maya na matandang lalaki na nakatayo sa tabi mo. Nakatitig sa'yo at nakahawak sa tali ng duyan. Nakayukong sabi ni Melvin. Hindi niya matingnan si Sander sa mata kahit inakala ng huli nagbibiro lang ito. Joke ba yun? Huwag naman kayong manakot. Nakanguti ngunit natatakot na si Sander habang nagtatanong. Totoo yun, hindi kami nagbibiro. Sabi naman ni Maya at doon na natakot si Sander ng tuluyan. Ewan ko kung may kinalaman ba ang panaginip ko sa mga sinasabi niyo. Bago niyo kasi ako gisingin ay nananaginip ako na may lalaking gusto akong ihulog sa duyan. Paglalahad ni Sander, baka sa mukha niya ang takot. Hindi nga makatingin sa pwesto mo yung kaibigan ni Maya habang sinasabi niya na gisingan ka namin at palipatin dito. Mahinang sabi ni Melvin, sino ba yung nakakita? Asan na? Hinanap ni Sander yung nakakita para patunayan ang sinabi ng mga kaibigan. Ngunit wala na ito. Yung nakayelo na babae kanina. Dating classmate ni Maya. Umuwi na siya kasama yung pinsan niya. Takot na takot yun kanina at nanginginig nung makita niya yung matanda. Sabat ni Raven. Ikinuwento ni Maya na may kapitbahan silang namatay doon sa poso. Nadulas at nabagok daw ang ulo nito. Sadista raw ang matandang yun at madalas na sinasaktan ng kanyang asawa at mga anak. Siya rin ang gumawa ng duyan na hinigaan ni Sander ayon kay Maya. Ginawa raw nito yun upang gamitin pahingahan tuwing hapon. Hindi siya pumapayag na may humiga sa ginawa na yung duyan. At kapag nakita niya yung mayroong bata na naglalaro sa duyan, ay kukuha nito ang kanyang pamatpat at hahabulin ng mga makukulit na bata. Mayroon ding insidente na may nalaglag na bata sa duyan at sinadyain ng matandang lalaki dahil ayaw bumaba ng bata. Dahil sa mga narinig ay nagkayayaan silang itigil ng pag-inom. Hinintay lang nilang mag-alising ko upang sila ay makauwi. Natakot at sobrang kanilabutan si Sander kahit hindi siya mismo nakakita sa matandang lalaki. Hanggang ngayon ay hindi pa niya maiwasan.